Hello everyone, welcome to our video for today. Gagawa tayo guys ng isolation transformer. Ito yung magiging output transformer natin. Ito yung magiging input transformer natin. Kasi wala tayong isang transformer lang as isolation. So, mangyari guys, gagawa tayo ng sarili nating isolation transformer. Ano ba ang purpose nitong isolation transformer? Ito guys, mayroon tayong oscilloscope, no? Itong device equipment natin. Ito guys, itong probe ng oscilloscope, hindi ito dapat, itong ground niya, no? Itong ground niya sa probe, hindi ito dapat naka-connect sa chassis ng ating nire-repair na mga circuits. Kasi pwedeng ma-damage yung oscilloscope natin dahil mayroon yung ang AC voltage natin or power sa bahay natin is naka-earth ground dyan, no? May earth ground connection. So yung kabilang side ng power supply natin sa bahay is naka-earth ground yon. Kaya ibig sabihin sensitive yung probe natin, itong oscilloscope natin, sensitive sa magkaroon siya ng connection sa earth ground dahil pwede siyang ma-damage. So para ma-isolate natin yung supply natin, yung 220 volts or 110 volts natin na isusupply dito sa oscilloscope natin at kahit sa mga nire-repair natin na mga electronic circuits. So dapat isolated from earth ground, no? Hindi nakakonect sa earth ground yung source natin. So ang purpose ngayon nitong isolation is para yon, no? Ma-isolate yung supply natin from earth's ground. Wala siyang connection sa earth. Now, since wala tayong diretsong transformer as isolation, dahil una-una medyo mahal, no? Kaya itong junk natin na transformer, power supply ito ng isang amplifier na junk na natin. At saka ito, isa ring transformer na multi-purpose ito na transformer. Hindi siya nakakabit sa isang circuit, no? Pero AC output siya. So yan, 13 volts AC. Then ito naman is, ito yung, again, ito power supply ng amplifier. So, medyo malaki-laki yan. Siguro ito nasa mga 6 amperes or 5 to 6 amperes. So kaya medyo okay siya, no? Kaya niya i-supply or kaya niya lang bigyan ng tamang power itong oscilloscope natin, pati na yung signal gen natin, lahat dito na equipment natin guys, pati na yung PC natin. So since ang ginawa natin guys, itong transformer, itong jack natin transformer from amplifier, itong side na to, ito yung secondary niya actually. Ito yung primary niya dito na side. So this is 110 volts primary and mayroon siyang multiple output dito sa secondary, which is mayroong 24 volts, 16 volts with center tap. Okay? So, ito naman is 13 volts. Titingnan natin kung ilan yung kayang i-output. Parang ito guys, binaliktad natin ha. Take note, binaliktad natin. Itong output nitong medyo maliit na transformer na 3 amperes. Ang output niya na 13 volts. AC. Isusupply natin dito sa secondary actually ng malaking transformer natin. So, since 16 volts ang pinaka mababa na
na voltage dito sa secondary nitong transformer, na gawin natin ngayon siyang primary dahil binaligtad nga natin. Gusto natin magkaroon ng, dito tayo kukuha ng output natin sa primary niya. Ito na yung gawin nating supply, no? Sa dito sa mga equipment natin. Now, since 16 volts ito dito, mababa na voltage. At ito naman is 13 volts. So, medyo hindi eksakto yung magiging input dito sa 16 volts, no? So, titingnan natin kung makapalabas ba siya ng 110 volts o 120 volts from the source, no? Dito sa outlet natin. Dapat kung ilan dito yung outlet natin, yun din ang lalabas dito sa transformer natin para eksakto yung voltahe. Alright? So, itong tester natin, ito yung mag-display ng voltage natin dito sa from this transformer output, ipapasok dito sa next transformer, no? Silbi input nitong next na transformer. Then, ito naman is yung display natin for the output dito. Itong yellow and like, what is this? Blue? Yellow and blue alligator clip, no? Nakakonect yan dito sa tester natin. Ito naman, itong red alligator clip and black is, ito naman yung nakakonect dito sa tester natin dito. Okay? So, subukan natin i-plug in, guys, kung ilan yung magiging output nito dito. Itong display natin dito, ito yung sa output, ito yung sa input. Okay? Pa-plug in natin, guys. Plug in natin dito. Okay? Sana hindi puputok. Okay, guys. Ang output natin, guys, is 91 volts lang. Yung input naman natin, bali output nito, input dito is 13.93 volts. So, ito, guys, kinulang tayo dito ng mga around 30 volts, no? Or 20 volts, 30 volts, 120, 110. So, dahil ito nga, mababa nga itong output nitong unang transformer na 13 volts, which is ang input nito is 16.5 volts. So, ang gagawin natin, guys, para ma-eksakto natin itong output voltage natin dito is babaguhin natin or i-rewind natin ito, dadagdagan natin ito ng winding para tumaas yung output voltage niya, magiging eksakto dito na 16 volts or 16.5 more or less, no? So, para makuha niya itong 110 or 120 volts dito sa output. Alright, guys? So, yan yung susuplayan natin. Ito yung mga susuplayan natin para prevent yung damage, no? Pag ginamit natin to test our projects or any troubleshooting na accidentally ma-connect natin itong ground natin ng probe natin ng oscilloscope to chassis ng mga nire-repair natin. So, yun lang muna, guys. Wait for our next video para ibaguhin natin to or i-repair natin to, dagdagan natin ng winding para makuha natin ang eksaktong voltage dito. Saan tayo kukuha, guys? Kukuha tayo ng, babaklasin natin itong isang transformer natin at idadagdag natin dito para hindi tayo bumili ng another transformer, guys, dahil medyo mahal. Hindi tayo makabili dito ng tingi-tingi na magnetic wire. Kaya kakahoy lang tayo dito sa mga extra natin na transformer. Marami pa tayong mga transformer dito, guys, na iba. Like ito. Pwede natin itong kunin yung winding dito, yung magnetic wire dito, saka idadagdag natin dito. Alright, guys. So, yun lang muna. Wait for the next video, guys. Bye.